Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon tungkol sa mga pahayag ni PBBM kontra kay ex-PDEA agent Jonathan Morales. Mula nung pumutok itong PDEA leaks, halos mag-isang buwan na, sa wakas nagsalita na rin si PBBM. At medyo mabigat, maanghang, medyo masakit yung mga salitang binato niya kay Morales. Tinawag niya si Morales na professional liar at parang jokes box. Okay, pakinggan natin ang mga pahayag ng Pangulo, then after that magbigay tayo ng reaksyon. Binansagan namang profesional na sinungaling ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating PDEA agent na nag-ugnay sa kanya sa illegal na droga. Itinanggi rin ng Pangulo na may mga pulis na nagpaplanong patalsikin siya sa pwesto. Nasa frontline ng balitang yan si Reynal Pawi. Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang napatalsik na intelligence officer ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na si Jonathan Morales. Nagpaunlak ng panayam sa media ang Pangulo habang nasa General Santos City kanina. Si Morales ang dating ahente na humarap sa pagdinig ng Senado kamakailan kaugnay sa tinaguriang PDEA leaks. At nagsabing sangkot si Marcos at aktres na si Maricel Soriano sa illegal na droga sa naunsyaming drug operation sa Makati noong 2012. Parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Oo, kaya hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. Sinusubukan pang kunin ng News 5 ang panig ni Morales. So, professional liar. Ating himay-himayin. Professional. Kung sabihin mong professional, yun ang trabaho mo. Example, doctors, they are considered professionals. Lawyers, that is their trade. So kung professional liar, mulat sa pool, yun ang ikinabubuhay ni Agent Morales, yung pagsisinungaling, professional liar. Nang dahil lang yun, record niya siguro sa PNP, na nagbigay siya ng false testimony whatsoever. Kaya grabe ang character assassination na natatanggap ni Morales ngayon. Una, PDEA, no? Kasi sabi ng PDEA, sinungaling. Yung unang hearing, pinakita nila ang record ni Morales. Sinundan yan sa second hearing, character assassination ni Senator Jingo Estrada. So ito na, mismo ng Pangulo. So, ang paniniwala ng Pangulo, based sa mga information na feedback sa kanya ng PDEA at ni Senator Jingo siguro, kaya yun na. Naging professional liar na itong si ex-PDEA agent Morales. Okay? Well, kung yun ang pananaw ng Pangulo, wala tayong magagawa. Kaya lang, ito ang tanong. Sino ang mas kapanipaniwala? Yung mga sinabi ng PDEA? Yung mga sinabi ni Senator Jinggoy? Pangulo? Na all of them are accusing Jonathan Morales as a liar, professional liar, or si Morales mismo. Anyway, kanya-kanyang opinion ng tao niyan. Yung kay Presidente, BBM, kahit Presidente siya, opinion lang niya yun. It's not the absolute truth. Hindi porket Presidente siya at sinabi niyang professional liar si Morales, yun ang katotohanan. Ang Diyos lamang ang nakakaalam yung buhay natin, yung puso. We all stand before God at wala tayong maitatago sa Diyos kung sino ang nagsasabi ng totoo, sino ang nagsisinungaling. Okay? So, naawa ako kay
Agent Morales, ex-PDEA agent. Biktima siya nito. I don't know na ngayon yung pamilya niya kung ano, kasi apektado na yung pamilya niya kasi hati ang tao. May mga tao na naniniwala kay Morales, may mga tao ring hindi. So, I can just imagine yung trauma o dilema ng kanyang mga anak. O apo pa kaya o misis niya. Kasi mismong Pangulo lang nag-akusar na professional liar, matindi yun. Ulitin ko, sa akin, biktima si Morales dito. Kasi, yung record niya sa PNP, sa kanya na lang yun kasi nakaraan niya yun eh. Kaya lang itong issue at hand is yung PDEA leaks. Wala mang kinalaman si Morales sa PDEA leaks sa aking paningin, opinion. Kasi sinasabi ni Senator Jinggoy nga ang nag-leak sa mga dokumento si Morales. Ang tanong, ano ang benepisyo? What good ang matatanggap ni Morales kung siya ang nag-leak? To me, wala. Lalo siyang naging kawawa ngayon dahil sa pag-leak ng dokumento. Ngayon, nanganganib ang buhay niya. Ang daming pumipigil. Ito. Kung nagsisinungaling siya, bakit? Ako, naniniwala ko sa testimony ni Morales Bakit sinabihan siya ng mga taga-PDEA na i-deny na lang para walang gulo? Iyon, kung ordinary ang pagkatao ni Morales, napakadali yung mag-deny. Wala na, ligtas na siya. And then, after yung April 30 na hearing, kinausap siya kaagad ng Romy Enriquez, James Kumar, Eric Santiago, sinasabihan na wag na lang magsalita sa May 7. And I believe his testimony. So, kung sinungaling pa siya, kung yung pagkatao niya, yung ordinaryong pagkatao, hindi na sana, dininay niya na, okay, hindi na magpunta, mag-relax na lang. And I believe, baka may offer na rin sa kanya na pera babayaran siya. So, it's a matter of public perception. Bahala na, presidente ka man yan, senador ka man, sabihin niyong sinungaling si Morales, so be it. But ako, naniniwala ko na ang nagsasabi ng totoo si Morales at ito hindi niya kagustuhan. Dahil na-drag, yung bang naguyod, na nakaladkad na lang siya sa kontrobersya. Ang issue is yung dokumento. Yung laman ng dokumento. Na kahit ano pang sabihin ng PDEA na peke, AI generated yun. I agree with Senator Bato. Yung conclusion ni Senator Bato na authentic yung mga dokumento na yun. So, yung nilalaman ng dokumento na yun, once upon a time, nung mayroon pang politiko na senador, mayroon pang isang artista, may nagsumbong na confidential informant sa PDEA na nagpakita ng mga litrato na naghihit-hit ng illegal na substance yung politiko at ang artista at iba pa. Yun ang issue, yun ang laman ng dokumento. Senator Bato, PNP Chief, Forester General, trained sa investigation, ang galing niyang pagkita niya yung puncher, yung butas ng puncher at yung isusot yung fastener. Totoo nga naman. Bakit? Paano maging AI generated yun? Okay? So, kawawa si Morales. Yung mismong presidente nang nagsabing ganun, professional liar, tinadtad na ang kanyang pagkatao. But as I have said,
tadtarin man kung ako si Morales, tadtarin nyo man ang aking pagkatao, paratangan niyo ako kahit ano, ang importante is, who am I in the presence of God? Ang Diyos, alam ng Diyos kung sino ang nagsasabi ng totoo. Morales and Bato and Maharlika, yan, one side yun eh. Kasi, binulgar ni Maharlika, pinatotohanan ni Morales, inimbestiga ni Bato, sabi niya, authentic yung dokumento. So, yun na. Bato, Morales and Maharlika. On the other side, PIDEA, Jinggoy Morales and PBBM. Sino ang kapanipaniwala sa dalawang panig? Okay? May nagsasabi ng totoo, may nagsisinungaling. But then, ulitin ko, in the eyes of God, we are all liars. Makasalanan tayong lahat. Sabi ng Bible, ang amahan, the father of all liars is Satan. And the father of all truth is God. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Okay. So, to Agent Morales, mabuhay ka para sa akin at sa mga ibang netizens na naniniwala sa iyo. Ituloy mo lang ang laban at huwag kang mag-alala. Time will come. Mapapatunayan kung ano, lalo na kung sino man yung nakahawak ng mga pictures. Naniniwala ko yung sinasabi ni Morales na may 5 pictures na nagpapakita yung politiko at artista na humihit-hit. Darating ang panahon, ilalabas yan. Baka yun na yung laman ng blue folder ni Maharlika. Tignan natin yung nag-aakusa na professional liar. Makikita ng taong bayan yung mukha niya na may ginagawa. And then, yun na. Bahala na ang taong bayan. Mabuhay ka, Agent Jonathan Morales.